Praise God. Hallelujah. Ngayon pong umaga, tayo po'y dadako sa salita ng atin pong Panginoon. Kung tayo po ay may mga Biblia, sa aklat po ni Pedro. Sa unang Pedro, chapter 1. Sa verse 17, sabi po dito, walang itinatangi ang Diyos, pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Hindi ko na mabasa. Okay. Sabi dito sa Ingles, since you call on a Father who judges his persons, work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him, you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. So your faith and hope are in God. Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. So verse 24, for all people are like grass, and all the glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers full. Amen. Pinagpala po ng atin pong Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. So, ngayon pong umaga ay atin pong natunghayan ang salita ng atin pong Panginoon at ating nabasa ang napakahalagang bagay na ginawa ng atin pong Panginoon. Kung papaano niya tinubos ang atin pong mga kasalanan. Ito ay binayaran niya, hindi ng mga bagay na nasisira at lumilipas. Kundi ito'y binayaran niya ng kanyang banal na dugo. Amen. So, precious blood of the Lamb. Gaano kahalaga ang dugo ni Kristo? Hallelujah. Gaano kahalaga ang dugo ni Kristo? At ano
ang importansya nito sa buhay natin bilang mga anak ng ating pong Panginoon o bilang isang tao. Hallelujah. Nasa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon, hallelujah. Ano po? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, mga minamahal, tayo po ay pinatawad at nilinis ng ating pong Panginoon. Ano po? Yung dugo ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na o tumanggap tayo ng kapatawaran. Siyempre, kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Doon sa kapatawaran na ating natanggap, kakibat nito ay ang paglilinis ng Diyos. Amen. Ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 1, verse 7? Sige nga po, pakibasa. Ephesians chapter 1, verse 7. Pakibasa sa Tagalog ng malakas. Maganda naman kayo magbasa para meron kayong partisipasyon. Sa Tagalog. Yan. Hindi ko nga mabasa, masilaw eh. Sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So isipin po natin mga minamahal, ang katubusan na ginawa ng atin pong Panginoon. Doon sa cross ng Kalbaryo. Sa palagay po natin mga minamahal, kung hindi namatay ang atin pong Panginoon, ganap kaya ang ating buhay o ating pagiging Kristiyano? Hallelujah. Kasi ang hinihingi ng kautusan para mapatawad ang kasalanan ng isang tao, kailangan mong maghandog ng hayop na papatayin at yung dugo na yon, yun yung kumbaga i-offer doon sa altar. Sa ikakapagpatawad ng kasalanan ng tao, kailangan mayroong handog. Mayroong buhay na papatayin. Kaya ang mga hayop noon na dinadala sa templo, sa tabernakulo, kumbaga, ano po, kailangan piliin mo yung ihahandog ay maayos. Walang sakit, walang kapansanan. Hindi ka pwedeng maghandog para sa kasalanan na mayroong depekto. Diba? Hindi pwede yung hayop na may diferensya. Diba? Kung halimbawa ang handog mo ay manok, hindi pwede na ang dadalhin mong manok para ihandog sa kasalanan, para patawad ang kasalanan mo ay mayroong diferensya ang mata.
Alam niyo yun? Diba, minsan ang manok may mga nagkakasakit. Tapos nabubulag, nagkakaroon ng puti-puti ang mata, parang takpan ang mata ng manok. Sa atin bilang Kristiyano, pagka may mga alaga tayong may diferensya, ano ang iniisip natin? Ay dali lang simbahan yan kasi may sakit eh. Bigyan natin kay pastor. May diferensya na yan eh. Diba? Sa palagay niyo mga minamahal, yun kaya ay kalugod-lugod. Ukat. So, makikita po natin mga minamahal, ang nararapat na atin pong ihandog sa atin pong Panginoon ay walang kapansanan. Amen? Sapagkat ito ay papatayin at ang dugo nito ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Hallelujah. Kaya, kumbaga mga minamahal, makita po natin na sa ating panahon, dahil sa tayo po ay naligtas tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Kumbaga, lahat ng mga tradisyon na hinihingi ng kautusan sa panahon ni Moses, kumbaga yung mga practice na yon ay kumbaga obsolete na, lipas na. At tayo, sa panahon ng biyaya, sapagkat alam natin na yung mga hinihingi ng kautusan ay tinupad na ng ating pong Panginoong Jesucristo at natapos na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga mga minamahal, inilalarawan sa Biblia na sa pamagitan, saan na yung verse natin? Ng handog ng ating pong Panginoon. Sabi dyan sa Tagalog? Yan ba? Hallelujah. So, John chapter 1 verse 7. Yan. Ang sabi, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Hallelujah. So, kumbaga, yung ginawa ng ating pong Panginoon, sabi doon ay tinubos tayo. Ibig sabihin, binayaran ng ating pong Panginoon ang lahat kung ano yung ating mga pagkakasala. Lahat ng kasalanan natin, binayaran ng ating pong Panginoon. Amen? Pero bakit? Parang malungkot pa rin kayo.
Na, para nakabaon pa rin kayo sa utang. May utang ba tayo? Bayad na nga eh. Tinubos ka na nga eh. Alam niyo yon? Para bagang, ang kalagayan natin nung unang panahon, para tayong isang alipin, na isang araw ay may dumating na tao para palayain ka, bayaran ka doon sa iyong Panginoon para lumaya. Diba? Na dumating yung panahon sa buhay natin na nakilala natin ang atin pong Panginoon at ipinahayag sa kanyang mga salita na ikaw at ako ay bayad na. Amen. Siyempre pag alam mo sa sarili mo na ikaw ay bayad na lahat ng kasalanan mo dahil sa ginawa ng atin pong Panginoon, ano po yung normal na mararamdaman ng tao? Di ba masaya? Andyan pa kayo? No? Aba? Kumbaga mga minamahal, mararamdaman natin sa ating kalagayan at sa ating sarili na lahat pala ng kasalanan na ating nagawa, gaano man ito karami o gaano man kalaki ang kasalanan na ating nagawa, kapatid mga minamahal, lahat ng yon ay bayad na ng ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, tinubos nga tayo eh. Amen. No? Tinubos niya tayo. Hallelujah. Sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo. Diba? Kristo. Si Kristo. Diba? Pag sinabing Kristo ay siya yung Misaya. Ibig sabihin ng Misaya? Ano ibig sabihin ng Misayas? Yan. Paliwanag yan ha? Tandaan nyo lagi. Pag sinabing Misaya, tagapagligtas. Diba? Ang Misaya, iyan po ay matagal na panahon na inaasahan ng Israel na siyang tutubos sa kanila. Hallelujah. Sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. So dumating na ang Misaya. Diba? Ang malungkot mga minamahal, matagal na panahon na inaasahan ng Israel na darating ang kanilang tagapagligtas. Ang problema, hindi nila kinilala. Kaya nga, hindi nila matanggap na si Jesus ay siya na yung Misaya. Hallelujah. Kaya nga, ang tanong ng mga tao kung sino si Jesus, no? Kayo daw ay si Juan. No? Kayo isa sa mga propeta. Sabi ng atin pong Panginoon kay Simon, ano naman ang sabi mo? Di ba? Ano ang sagot ni Simon Pedro? Thou art the Christ. No? Ikaw ang Kristo. No? The Son of the living God. Amen. Kaya nga sabi ng ating Panginoon kay Simon, mapalad ka. No? Simon, sapagkat ipinahayag sa iyo ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang atin pong Panginoon, sa iyong Kristo, na sinasabi dito, sa aklat po ni Pedro na, Kordero ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo.
Sisipin natin mga minamahal, kung ang atin pong Panginoon Hesus Kristo, ay hindi nagkatawang tao, ay di wala siyang dugo. Tama po ba? Di ba? Kasi nga, siya galing sa langit, siya anak ng Diyos. Natural, kung itinuturo sa Biblia na si Kristo ay Diyos, ay sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu ay hindi binubuo ng laman at dugo. Espiritu nga eh. Hallelujah. Pero, naniniwala tayo na ang Diyos o ang anak ng Diyos na ipinadala ng Ama mula sa langit ay nagkatawang tao. Automatically, mga minamahal, nagkatawang tao ang atin pong Panginoon. Siya ay mayroong dugo. Nagkatawang tao nga eh. Diba? Hallelujah. Siyempre, ang atin pong Panginoon, ang Diyos, ay may kapangyarihan para magkatawang tao. Hallelujah. Kung ano yung normal na kalagayan ng tao, may katawan, may dugo. Diba? Siyempre, ang tao may buto. Sabi ni Ashley kanina, ang tao ay hindi katulad ng jelly. Ang jelly? Jellyfish? Gelatin? Diba? Nakita kayo ng, anong jellyfish sa Tagalog? Dikya. Bukya-bukya sa Bisaya. Kita bukya-bukya. Sa dagat. Bukya-bukya, may maliit. May panahon na maraming bukya-bukya. O siyabay, salabay. Dikya. Parehas lang po yun. Di ba ang mga salabay, siyabay, walang buto nga. Pero kumikilos din. Galangoy din eh. Bukya-bukya nga eh. Sa mga bukya-bukya, walang ang buto. So, ibig sabihin, pagka ang tao ay katulad ng bukya-bukya o jelly, ano kaya? Makakatayo kaya siya? Hindi siya pwedeng tumayo, di ba? Kaya sa dagat lang siya, doon lang siya nagalangoy-langoy eh. Pero ang mga jelly naman, may purpose din si Lord dyan. Amen? Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na may buhay, may layunin ang ating pong Panginoon. Bakit niya nilikha yan? May rason ang Diyos. Amen? Pag nawala yung mga bagay na yan, anuman ang gamit sa kanila ng ating pong Panginoon, hindi natin alam o kailangan pa natin pag-aralan. Pero ang alam ko, mga minamahal, lahat ng mga bagay na may buhay na nilikha ng Panginoon ay may purpose ang Diyos. Diba? Ultimo yung mga kulisap, may purpose si Lord. Yung mga ipis, may purpose si Lord dyan. Bagamat nandidiri tayo, may purpose si Lord dyan. Sa yung mga earthworms, may purpose si Lord dyan. Anong earthworm? Bulati. May purpose si Lord dyan. Ang mga bulati, pwedeng gamitin natin pangpain sa isda eh. Diba? Ay kung walang bulati, wala kang pampain sa tilapia. Punta ka sa lake. Anong dala mo? Magdala ka lang doon ng kawil at tamsi o nylon. Wala kang pampain. Di magdala ka ng bulati. Diba? Makahuli ka ng isda. O di may purpose si Lord. Nandiyan pa kayo?
So, ibig sabihin mga minamahal, ang atin pong Panginoon, siya'y nagkatawang tao, natural, mayroon siyang laman, may katawan, may buto, may dugo. Hallelujah. Ang pinakamahalaga na ginawa ng atin pong Panginoon para tubusin tayo ay ang dugo niya na kanyang inihandog para sa kasalanan ng tao. Amen? So tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Hallelujah. Diba? Yung dugo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sinabi sa Biblia na siya ay yung kordero ng Diyos. The Lamb of God. Hallelujah. Ano po? So, tayo po ay napatawad at nalinis sa pamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi diyan, tinatawad ang ating mga kasalanan. Tinatawad ang ating mga kasalanan. Pagka tayo po ay tayo po hindi pa napatawad, ano po ang maging damdamin ng tao? Isang tao nagkasala at ang kasalanan niya ay hindi niya napagbayaran. Ano po ang mangyayari sa isang tao, di ba? Pag tayo magkasalanan ay nagtatago. Diyan pa kayo? Ngayon, sa atin sa Pilipinas, ano ang atin pong kaisipan at tingin sa mga namumuno sa ating bayan, sa ating bansa? Sa mga politiko natin. Sa mga isyu nangyayari, mga minamahal, ano ang nagiging kaisipan ng mga tao at mga Pilipino? Na ang mga politiko ay mga makasalanan, kurap. Sabi ng isang politiko, kung lahat ng nakaupo na mga senador at congressman ay kurap, 90% na politiko ay kurap. 10% lang ang matitira. Isipin nyo kung lahat ng 90% na congressman at 90% na senador ay makulong. Kamusta kaya ang bansa natin? Hallelujah. Kamusta ang Pilipinas? Diba? Siyempre, pag ang isang tao ay kurap, ang corruption ay kasalanan. Pag nanakaw yun eh. Nandiyan pa kayo? Diba? Siguro kung ang ating mga politiko, wala man tayo tinutukoy na tao, na politiko, pero siyempre, para bagang na-develop na sa isip natin na pag sinabing, ay, politiko, ay mayor yan, ay gobernador yan, congressman yan. Ay maraming congressman, mga contractor sa tawag na ngayon, contractor eh. Kasi congressman siya pa yung contractor. Diba? Sa Mindoro, maraming yumaman na mga contractor. Kasi yung mga contractor doon, hawak din ng congressman. Ang nagmamayari, kamag-anak, kapatid, either anak ng congressman, kamag-anak ng gobernador. Kaya, kumbaga, lahat ng pera
ng gobyerno na pumapasok sa isang probinsya ay talagang side talaga nila. Diba? Isipin natin ko ang lahat ng pera na yan, bilyon-bilyon na pera ay nailagay sa tama. Tingin ko mga minamahal, matagal na ang Pilipinas ay progresibong bansa. Amen? Mayaman ang Pilipinas, maganda ang mga kalsada sa buong Pilipinas. Pero hindi nga eh. Dahil sa malaking porsyento ng pera ay kinukuha, ninanakaw, kung ating titira, parang legal na pagnanakaw nga eh. Diba? Kasi dinadaan din naman sa proseso. Diba? May mga proseso ang gobyerno para makuha ng legal yung mga pondo na nakalaan sa mga proyekto. Kaya, kumbaga nakakalungkot mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga, pagka isang tao na nakagawa ng kasalanan o nagnakaw ng pera ng bayan, ano po mangyayari? At siya ay kumbaga natukoy na gumawa ng mali ng kasalanan ito. So ano po ang gagawin niya? Maghahanap din siya ngayon ng kasalanan ng iba. Kaya ngayon nangyayari, pagka binintangan siya, bintangan din niya. Pag naharapan siya ng problema, hanapan din ng problema. Kaya nagtuturo-turuan ang tao. Alam niyo mga minamahal, nung magkasala si Eva at si Adan, ano ang tinuro ng tao? Tinuro ng tao yung ahas. Tinuro ni Adan, yung asawa niya si Eva. Kaya nga pagka nagkabukuhan sa mga problema, nagturo-turuan ang tao. Ay kasi, yung babae binigay mo sa akin eh. Binigyan niya ako eh. Diba? Kaya nga, madaling magturo. Sabi nga, madaling magbintang. Pero, ngayon, siyempre, ang paniniwalaan ng korte at ng husgado ay kung anong ebidensya na mayroon ka. Sa atin, anong ebidensya ni Satanas para tayo po ay akusahan ni Satanas na tayo po ay nagkasala? Kasi yung accuser ng mga manampalataya, si Satanas. Alam niya kung tayo na gumagawa ng mali at kasalanan. Nandiyan pa kayo? Amen. Siyempre, pagka nagkasala ang tao, nagkasala ang isang Kristiyano, siyempre, ang unang matuwa dyan, ang demonyo, Satanas. Diba? Mayroon bang maibibintang sa atin si Satanas? Kung mayroon, ano yung ating pakiramdam? Siyempre, pagka may kasalanan ka, guilty ka. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah. Kaya halimbawa, tayo po ay inakusahan. At ang kaso ay nakasampa na sa korte. Ngayon, isusupina ka ng korte. Maghahain ka ng iyong plea. Guilty or not guilty. Siyempre, lahat ng may kaso, pag pumunta sa korte, ano ang plea nila? Not guilty. Nandiyan pa kayo?
Siyempre, patutunayan nyo ng mga prosecutor kung guilty ka or not guilty. Hallelujah. Pero sa isang tao na nakagawa ng kasalanan, ikaw mismo ang nakakaramdam niyan kung guilty ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pagka tayo po'y nagkakamali, nagigilty ba tayo? O normal lang sa pakiramdam natin? No? Kumbaga normal lang, wala kang anumang nararamdaman. No? Hindi ka guilty. No? Alam niyo mga minamahal, ang pagkakamali o ang kasalanan, na hindi yan normal sa isang tao na nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Kasi pag alam mo ang tama, alam mo ang mali, hallelujah, pag tama ang iyong nagawa, masaya ka siyempre, panata ang loob mo. Pero pag mali ang iyong nagawa, guilty ka, nakukonsensya ka, at mahihiya tayo kay Lord. Nandiyan pa kayo? Diba? Sabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Hallelujah. Diba? Kaya alam niyo mga minamahal, mahirap naman natin sabihin na ang presidente natin ay, kumbaga, siya ay corrupt din o may kasalanan. Hindi naman natin alam yun eh. Diba? Pero tayo bilang mga manampalataya, tayo nandito, damay din tayo sa mga problema ng ating bayan. Wala tayong pinakamagandang gawin, panalangin ang mga namumuno sa atin. Amen. Amen. Huwag tayo makiisa sa mga taong nananawagan para buwaba yung mga nakaupo. Hintayin natin ang panahon. Pero salamat sa atin pong Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sabi ng Bible, tinubos tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Yung dugo ng ating pong Panginoon, yun po yung naglinis sa lahat ng ating karumihan. Diba? Siyempre ang kasalanan, dumi yan eh. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, sabi po daw sa atin pong verse kanina sa 1 Peter chapter 1. Ano po? Sabi dyan? Anong sabi? Sa kayo, masilaw eh. Since you call on Father who judges its persons, work impartially, live out your time as for foreigners here in reverent fear. Ano pang sabi sa Tagalog? Ang Diyos ay walang itinatangi. Hallelujah. Walang itinatangi ang atin pong Panginoon. Kumbaga, ang hatol ng Diyos, sabi diyan, walang kinikilingan ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, makita po natin ang atin pong Panginoon. Talagang si Lord ay fair. Amen? Amen. Siyempre pagka ang tao ay, siya yun naman yung magdadyan sa ating lahat eh. Lahat tayo, sabi nga ng Bible, haharap tayo sa hukuman ng atin pong Panginoon. Pero ang napaganda dito mga minamahal, ang Diyos na siyang tatayo bilang huwis sa huling panahon, sa lahat ng tao, sabi ng Bible, ang Diyos, walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya
ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya. Mamuhay kayong may takot sa Kanya. Amen. Yamang tinatawag ninyo siyang Ama, sabi po sa ibang salin ay, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Diba? Yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Ibig sabihin, tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoon, kinikilala natin ang Diyos bilang Ama nating nasa langit. Sa papaanong paraan natin may pakita ang ating paggalang. Sa pamamagitan ng ating maayos na pamumuhay. Sabi po doon sa English ay reverent. May paggalang at takot sa buhay natin, sa puso natin. Amen. Bakit mahalaga na yung may kakibat na takot at paggalang tayo sa ating Ama? Takot. Kasi nga, kung tayo po'y namumuhay ng hindi tama, namumuhay tayo na lagi tayong gumagawa ng mali, kapatid mga minamahal, pag dumating yung panahon na tayo po ay kunin ng Diyos, sa anumang paraan, sa anumang paraan, dalawang bagay lang tayo na kunin ng Panginoon. Either mag-rapture na, o di kaya tayo ay mamatay. Kaya nga, dapat mayroon tayong takot sa Diyos. Araw-araw, habang tayo buhay, dapat hindi mawala yung ating pagkatakot sa ating pong Panginoon. Para ano? Para maiwasan nating makagawa ng mga bagay na mali at hindi tama at hindi kalugod-lugod sa harap at sa paningin ng ating pong Panginoon. Kasi nga, pagka tayo po'y binawian ng buhay ng Diyos, na tayo po ay namumuhay ng hindi tama, yun ang katakutan natin. Yung pagharap natin sa Kanya. Kasi wala nang chance yun eh. Wala nang pakiusapan doon. Bakit? Klarong-klaro sa salita ng Diyos. Klarong-klaro, maliwanag sa Biblia na ipinapahayag, mga minamahal, ang mga bagay na ito upang ating maintindihan ang mga katotohanan na sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Isipin natin, ang Diyos natin ay walang kinikilingan. Hindi pwedeng, ay malakas ka sa akin. Diba? Walang palakasan kay Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Walang palakasan kay Lord. Lagi ang batayan ng atin pong Panginoon ay yung uri ng pamumuhay na mayroon tayo na ipinamumuhay natin sa araw-araw. Kaya nga, kapatid mga minamahal, sabi diyan, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. Kaya importante yung gawa natin. Amen? Hallelujah. Good works. Pastor, sabi, hindi man tayo naligtas sa mabuting gawa. Totoo naman yun eh. Ano ibig sabihin? Pagka tayo
pagka tayo naging Christian, hindi na tayo kailangan gumawa ng mabuti. Mali po yun. No? Lalo nga tayo magpakabuti. Amen. Kung nung tayo, wala pa tayo personal na kaugnayan kay Kristo, gumagawa na tayo ng mabuti sapagkat ang isip natin, doon tayo maliligtas, higit sa lahat sa panahon natin ngayon. Amen. Na nakilala natin ang atin pong Panginoon, lalo kang magpakabuti. Hallelujah. Lalo mong dagdagan ang mabuting bagay na iyong ginagawa. Hallelujah. Sapagkat ang hatol ng atin pong Panginoon ay batay sa ginagawa ng tao. At dahil sabi diyan, tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya. Hallelujah. Habang kayo'y nasa mundong ito. Yan. Maliwanag po yan. No? Habang daw tayo ay nasa mundong ito. Kapatid, mga minamahal. No? Mahalaga na tayo pa'y mamuhay na may takot sa Diyos. Purihin po ang atin pong Panginoon. Kaya nga, na bunga ng ginawa ng atin pong Panginoon at pagtubos siya sa atin, tayo po pinatawad ng atin pong Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan at nilinis ang lahat ng ating mga karumihan. Hallelujah. Ano po? John chapter 1 verse 7. Ano po ang sabi dyan? Sa aklat ni Juan. John chapter 1 verse 7. Dapat pala monitor dito sa aking harap lang. Pag malayo na, hindi ko na makita eh. Ay, yan, hindi ko na malabo na sa akin yan. Yan. Ano sabi dyan? Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamagitan niya. Siya tutukoy dyan. Ano po? Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So, si John the Baptist, ang nagpatotoo tungkol sa ilaw. Sino yung ilaw? Ang atin pong Panginoon. Kumbaga, si John the Baptist, sabi nga, siya po yung forerunner ni Jesus Christ. Nauna, bago si Kristo, so siya ay nagpatotoo. Siya yung nagpahayag tungkol sa ilaw. At ang ilaw na tutukoy dito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Siya yung liwanag. Siya yung ilaw na nagbigay ng liwanag sa mundong ito. Sapagkat alam natin mga minamahal na ang mundong ito ay ang maraming mga tayo nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan. Hallelujah. Kaya nga, pakita po natin mga minamahal. Ano pa ang sabi ng Biblia? Sabi dyan sa Romans chapter 5 verse 9, kanina, tayo po ay pinatawad at nilinis. Ngayon, sabi ito sa Romans chapter 5 verse 9. Tayo po ay napawalang sala. Hallelujah. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay
napawalang sala. Hallelujah. So, kumbaga, acquitted na tayo. Amen? Amen. Siyempre, pagka napawalang sala ka na, malaya ka na. Amen? Hallelujah. Ilang taon tayong alipin at bilanggo ng kasalanan bago natin nakilala ang ating pong Panginoon. Siyempre, ang alam natin doon, no? Kumbaga, yung aral na ating minana, hallelujah, sa ating mga mahal sa buhay, ano po, ay tama na po yun. Pero balikan natin, bago yan, balikan natin yung ating talata sa unang Pedro. 1 Peter, sa chapter 1, sa verse 18. Ano yung sabi dyan? Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang paumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Mayroon tayong minana. Ano po? Diba? Yung mga aral ng ating mga ninuno, minana natin yun. Kaya yung mga magulang natin ng araw, talagang masabi natin, mga taong maka-Diyos. Lagi sa simbahan, kung mayroong project sa simbahan, talagang nagbibigay ng donasyon. No? Pagpatay simbahan, may donasyon, simento, yero. Kaya yung mga, di ba nakwento nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga haligi ng simbahan ng araw, dahil sa kanilang masugid na pagsuporta, dahil ang alam nila, sa pamagitan ng mabuting gawa, sila'y maligtas. Kahit yung mga yero ng simbahan na ibinigay nila, may donated na nakalagay. Nakita niyo na yun? Ako nakita ng simbahan na gano'n? Sa amin ng araw, yung lumang simbahan, natandang-tanda ko na ako'y kabataan. Pagka nagpa-practice kami ng choir, pag napatingala ka doon sa mga bubong ng simbahan na yero, donated by Mr. Mortel. Dami kay Mr. Mortel. Talagang mabait talaga si Mr. Mortel. Ay, ang alam ko lang na Mr. Mortel nung araw, yung teacher namin sa elementary, na talagang malupit na teacher yun. Talagang pagka na-late ka, ay ang stick na kawayan nun, ang haba. Talagang pag pumalo, talagang ubud-lakas si Mr. Mortel. Pero, sa simbahan, parang simba ka, donated by Mr. Mortel. Yung mga upuan, yung upuan na kahoy, nakalagay doon, donated by Mr. Mortel. Parang wala akong mulita na nag-donate, na nakita doon eh. Aywan ko lang. Ay, mayroon din pala. Kasi yung kapitan namin ay mulita eh. Donated by Eupimia Mulita. May mga mulita din mga bait. Alam mga mortel kasi nung araw sa amin, ay tinitingala sila mga professional. May pera, malaking bahay. Magandang bahay. Mga bahay nila talagang semento. Alam mo yung bahay na sinauna nung araw, may mga grills na rin eh. Sila may pera, kaya sila nakakapagbigay sa mga simbahan. Pero alam niyo mga minamahal, makita po natin dito na tayo po pala ay may mga minana
sa ating mga magulang. Kaya sabi diyan, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. So tayo po, ay mayroon po tayong mga minana na mga katuruan. At yung mga turo na yun ang ipinamumuhay natin. At sabi ng Bible, walang kabuluhan. Walang kabuluhan yun. Alam nyo bakit nagkaroon ng kabuluhan sa buhay natin ngayon? Dahil sa ating pagkakakilala kay Kristo. Amen. Nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng kabuluhan, ng halaga, ng value, ang buhay ng isang tao dahil kay Kristo. Amen. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Sana. Hallelujah. Ano po? Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Hallelujah. Tinubos tayo ng atin pong Panginoon. Hindi tulad ng ginto at pilak. Ang ginto pala at pilak ay nasisira yan. Nawawala yan. Pero ang pinakamahalaga na ipinambayad ng atin pong Panginoon, hindi yung mga hiyas, hindi yung mahalagang mga bagay. Sapagkat lahat ng yan ay pansamantala. Pero ang dugo ng atin pong Panginoon, sabi nga, precious blood of the Lamb. Amen? Yung dugo ni Kristo na kanyang pinantubos. Alam niyo mga minamahal, so kung atin pong titingnan, kumbaga, kung bakit mahalaga ang ating pananampalataya kay Kristo, sapagkat siya lang ang namatay at muling nabuhay. Isipin po natin, ang kaibahan ng dugo ng atin pong Panginoon sa mga kinikilala ng ibang mga tao na kanilang mga propeta. Di ba? Ang Muslim, kinikilala ang propeta at kinikilala nila na kanilang propeta ay si Muhammad. Pero si Muhammad baga mga minamahal. Yung dugo ba niya ay maikukumpara sa dugo ni Kristo? Bagamat ang atin pong Panginoon, si Kristo ay nilalait ng mga Muslim. Si Kristo ay isang propeta lamang din. Katulad ng propeta nilang si Muhammad. Pero yung dugo ba ni Muhammad na kinikilala nila, ayon ba ay nabayaran ang kanilang mga kasalanan? Kapatid, mga minamahal, sa ating kalagayan bilang mga anak ng atin pong Panginoon, ng dugo ng atin pong Panginoon na kanyang pinambayad sa ating mga kasalanan, na kung minsan hindi natin nakikita ang kahalagahan nito. Importante yan sa buhay natin. Mahalaga yan. At wag natin kumbaga, ibaliwala ang kahalagahan nito sa ating buhay, sapagkat kung wala ang dugo ni Kristo, wala ding kapatawaran ang ating mga kasalanan. Sabi sa aklat ng Hebreo. Amen? Sabi nga, without shedding of the blood, there is no remission of sins. Walang kapatawaran ang kasalanan ninuman kung wala ang dugo ni Kristo. Hallelujah. Diba? Tayo nga, naniniwala tayo sa turo-turo ng mga matatanda eh. Pag nagpatay ng bahay, kailangan magpadugo ka muna. Nandiyan pa kayo? Para daw matibay, kailangan may dugo. No?
May nakita kong isang vlogger nagpatay ng ng bodega, no, ng kanyang mga produkto. Nung itayo ang poste, nagpatay muna ng manok, parang tatlo eh. Nung magilitan yung manok, inikot doon sa mga poste. Para daw ay tumibay. So, yun ay sabi-sabi ng mga matatanda. Nandiyan pa kayo? Naniniwala ang tao, naniniwala din tayo nung araw. Naniniwala tayo na mahalaga ang dugo. Gusto ko naniniwala tayo doon sa mga kwento-kwento ng ating mga magulang, mga pamahiin na minanan natin sa ating mga ninuno. Bakit hindi natin paniwalaan ang kwento sa kahalagahan ng dugo ni Kristo na pinambayad sa ating mga kasalanan? Amen. Higit nating paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen. Na sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon, ikaw at ako ay napawalang sala totally ng ating pong Panginoon. Kaya nga, malaya na tayo. Amen. Malaya ka na. Hallelujah. Diba? Alam nyo, ang panahon ng paglaya sa mga bilanggo, yan ang panahon na pinakahihintay ng mga nakabilanggo. Yung panahon ng kanilang paglaya. Halimbawa, nagkasala tayo at ang hatol ay reclusion perpetua. Ang ibig sabihin nun, habang buhay na pagkabilanggo. So, ibig sabihin, kung habang buhay na ikaw ay mabibilanggo, ay wala ka ng pag-asa, doon ka na mamamatay. Pero alam nyo ba, na kahit na habang buhay ang hatol mo, may pagkakataon pa na pwede kang mabigyan ng parol ng gobyerno. Diba? May pagkakataon pa na mapaiksi ang sentensya mo. Depende yan kung magpakabait ka. Diba? Ay marami na bilanggo naman sa kolonya, sa penal colony sa Blayan. Marami naman na bilanggo doon na habang buhay ang hatol, pero napaiksi ang sentensya. Bakit? No? Maganda ang kanilang ipinapakita. Nandiyan pa kayo? Kaya, kung ang tao pala may pagkabait, kahit sa bilangguan, at nakita ang pagbabago sa kanyang buhay, pwedeng siya'y mabiyayaan. Amen. Kung ang gobyerno ay may biyaya sa mga taong nagkasala, how much more ang atin pong Panginoon? Sagana ang biyaya ng Diyos para sa lahat na nagkakamali at nagawa ng kasalanan. Ganon kabuti ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, sabi sa Biblia, sa atin pong talata kanina, sa 1 Peter chapter 1, ipinapaalala po doon sa huling talata na atin pong nabasa. Ano pong sabi doon? Sabi po sa verse 24, all people are like grass. And all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Ano po? Ang point po dito, mga minamahal, ikaw at ako ay nire-remind ng Biblia na tayo ay katulad lamang ng damo. Ang tao daw ay tulad ng damo. Isipin natin, mga minamahal, kung tayo po ay katulad ng damo,
tayo ba ay karapat-dapat na pag-ukulan ng pagmamahal ng Diyos, pag-ukulan ng pansin ng atin pong Panginoon? Agdam mo naman, tutubo yan eh. Tumutubo bigla. Pag dumating ang tag-araw, mamamatay. Mamamatay. Sisibuli yun. Ganun, di ba? Tingnan natin ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, kung gaano kaiksi. Kung atin pong pag-aralan ang buhay natin sa mundo, talagang pansamantala lang talaga. Parang damo nga eh. Sabi ng Bible, all people like grass. Pero tiyan po natin mga minamahal. Sa harap ng Diyos, yung value ng buhay natin ay napakahalaga. Bakit? Bakit kailangan pang ipadala si Kristo sa lupa, magkatawang tao, maranasan ang lahat ng hirap hanggang kamatayan, kung hindi mahalaga ang buhay natin sa harap ng Diyos? Bakit tayo mahalaga? Sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Ngayon, makita po natin mga minamahal, sabi ng Bible, ang tao ay katulad din ng bulaklak sa parang. Bulaklak. Kapatid, mga minamahal, sino sa atin ang nasiyahan sa ating bahay na maraming bulaklak? Sino ang naiinis pag maraming bulaklak sa bahay? Meron ba? Masaya ba kayo na mayroon kayong halaman sa bahay? Amen? Yung mga plantitos at plantitas dito, na nandito. Na? Pag nakita kayo ng magandang halaman sa iyong kapitbahay, di ba nasiyahan kayo? Gusto niyo rin, magkaroon din kayo niyan. Di ba? Nakita niyo maganda ang pagka-arrange, maganda yung pagyabong niya, pagtubo niya, maganda talaga. Tapos, nagkaroon ka ng design, gusto mo magkaroon, na nagkaroon ka naman, at naitanim, at dumami, lumago, naging sukal na, hindi mo na maintindi sa dahil mo intindihin sa buhay. Diba? Kasi may mga tao talaga na mahilig sa halaman, araw-araw, yun talaga ang kanyang inatupag, puro halaman. Mayroon pa nga, kinakausap pa yung mga halaman eh. Diyan pa kayo? Kinakausap, araw-araw kinakausap niya. Ay, mamulaklak ka ha, ayos ka ha, para maganda. Oh, may mga taong ganon. May mga tao naman, walang kahilig-hilig. Walang kahilig-hilig. Alam niyo mga minamahal, sa bahay natin, kahit ang bahay natin hindi masyado maganda, kung maraming halaman, nagiging maganda rin. Andyan pa kayo? Kasi ang tinitingnan ng iba, hindi bahay, kundi mga halaman. Kahit pangit ang bahay natin, hindi masyado maganda, kung maraming halaman, natatakpan yung mga bagay na hindi maganda sa ating bahay. Basta may halaman. Mayroong cluster dyan sa amin, doon sa kinaster Lindera cluster, pagpasok mo, puro halaman. Pagpasok mo doon sa cluster nila, mula doon sa bungad, hanggang doon sa dulo, puro halaman. Sari-sari. So, nag-iintindi doon yung mananahi, si nanay. Tsaka yung magkakapit-bahay doon, si Apple. Kakuya, ayos ganda yung pagitan na, puro halaman. May mga cluster naman yan. Ang gusto sa cluster, puro kasiyahan, puro inuman. Magkakapit-bahay, yun ang gusto nila. Magulo. Lagi. May mga cluster na,
puro halaman ay kakon maganda siguro makakapit bahay dito. No? Bakit? Puro halaman inatupag ng tao. Hindi walang problema. Alam niyo mga minamahal, ang tao ay katulad ng damo, katulad ng halaman, ng bulaklak. Pero ang damo at bulaklak, pareho po yan na nalalanta. Ganon din ang buhay ng tao. Kaya nga, sa panahon na tayo ay katulad ng bulaklak na namumukadkad, i-enjoy natin ang buhay natin. Amen? I-enjoy natin ang buhay natin sa panahon na tayo malakas, sa panahon na masigla tayo, i-enjoy natin kasama ang Diyos. Paglingkuran natin siya ng may katapatan. Bakit dati ang panahon? Tayo ay matutuyo. Tayo ay malalanta. Mawawala na ng sigla yung buhay natin. Bakit? Patanda na tayo eh. Sa ayaw mo't sa gusto eh. Darating tayo doon. Kapatid, mga minamahal. Pero ang napaganda dito, alam natin na sa buhay natin, mayroong Diyos na naparito at nagbigay ng buhay niya. Nag-alay ng kanyang dugo para ikaw at ako ay mapatawad, malinis, hallelujah, at mapawalang sala. Yan ay ang atin pong Diyos at Panginoon, Jesucristo, na nagbigay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Purihin po ang atin pong Panginoon. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay pansamantala. Hallelujah na magtatapos ngayong umaga. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Glory, glory to God. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Banal at makapangyarihan naming Diyos ngayon pong umaga. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, na kami ay napakapalad na mga tao. Sa napakaraming tao na nabubuhay sa aming panahon. Isa kami, Panginoon, sa mga nag-benefits, O God, ng maraming mga bagay. Bunga ng iyong sakripisyo at handog doon sa cross. Lord, kami po ay tinatawad mo. Kami, Panginoon, ay nilinis mo ng iyong banal na dugo sa lahat ng aming mga karumihan at mga pagkakasala. Lord, salamat sapagkat sa pamagitan ng iyong ginawa, kami ay napawalang sala sa maraming kasalanan na aming nagawa. Ngayong umaga dakilang Diyos, patuloy, O God, na dalangin namin. Tulungan mo ang bawat isa na sa bawat araw ay aming sikapin na kami ay mamuhay na may takot sa inyo. Mamuhay kami sa paraang karapat dapat. Lord, talikuran namin ang mga pamumuhay na minana namin sa aming mga ninuno na hindi nababatay sa iyong salita. Lord, salamat po ngayong pong umaga. Hallelujah. Kami man bilang tao'y katulad ng damo na natutuyo at katulad ng bulaklak na nalalanta. Subalit salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay binibigyan mo araw-araw ng buhay at lakas
upang makita namin dakilang Diyos, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Ma-enjoy namin dakilang Diyos ang aming buhay na kasama ka. Lord, salamat sa bawat isa sa mga kapatiran nandito. Patuloy, Panginoon, na nawa laging ikaw ang maging inspirasyon namin sa araw-araw naming buhay. Lord, salamat. Patuloy dakilang Diyos na kinikilala namin. Hindi lamang kami iyong pinatawad at inubos sa lahat ng aming mga kakulangan at kasalanan, kundi, Panginoon, kasama sa iyong pagtubos, Panginoon, sa lahat, maging ang aming mga karamdaman at kahirapan, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, ay binayaran mo sa cross. At panahon, Panginoon, na aming angkinin sa aming mga buhay, na kung saan, Panginoon, hallelujah, kami ay tumanggap at tamasain, Panginoon, ay yung mga anak, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah, habang kami ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Pagpalayo, Panginoon, ang bawat bata ngayong umaga. Pagpalayo ang bawat kabataan, mga magulang na kasama namin, dakilang Diyos. Salamat po sa pinagkakatiwala ang aming buhay at ang aming gawain. Maging ang aming pagpartake, Panginoon, sa communion ngayong umaga. Salamat po sa inamin, dakilang Diyos, pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ni Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. So ngayon pong umaga, tayo po ay dadako salita sa atin pong communion. Tatawagan ko po si Mother Jerry at Sister Nick. Hallelujah. Sabi po dito sa unang Korinto, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until comes." Hallelujah. Sa verse 27, "So then, whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord." So, verse 28, "Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup." Amen. So, tayo daw po ay kumain at uminom sa saro, no, sa isang paraan na karapat-dapat. Ibig sabihin, no, kinikilala natin na ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ni Kristo at simbolo ng kanyang dugo. So, ibig sabihin,
kainin daw natin sa paraang o inumin. Kainin at inumin sa paraang karapat-dapat. Mayroon pong tinatawag na paggalang, pagrespeto, at ganap na pagkilala na ito ay ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin upang tayo mapatawad. Kaya nga, sa lahat, sabi dito, sa verse 28, sabi diyan, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. So mahalaga po yung pagsusuri, pag-examine natin sa ating mga sarili. Ibig sabihin, kumbaga, kailangan kilalanin natin tayo ay makasalanan. At tingin natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos, pinatawad tayo ni Lord at nilinis tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Mahalaga na tayo po ay karapat-dapat bilang mga taong pinatawad ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat ang tinapay ay katawan ni Kristo at ang saro ay simbolo ng kanyang dugo. Hallelujah! So, purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon pong umaga, tayo po ay kumuha ng tinapay at kumuha ng saro. Sige po. Glory, glory to God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, ngayon pong umaga. Narito po, dakilang Diyos, tinapay, simbolo ng iyong katawan. Lord, patuloy, Panginoon, ito po ay aming ipapartake. Samahan po kami, dakilang Diyos. Patuloy, ito po ay magsilbing paalala at inspirasyon namin sa aming buhay upang lalo pa kami, Panginoon, na
magtiwala at lalo pa kami maglingkod sa inyo. At pakilala ka namin ng ganap at lubusan sa aming mga buhay. Mamuhay kami ng karapat-dapat sa iyong harapan at may pagkatakot sa inyo. Pagpalain mo po ito, Panginoon, sa aming mga katawan. At patuloy na ito po ay magbigay po ng kagalakan habang patuloy na kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Salamat po sa biyaya ng buhay ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito, Panginoon, ang saro, katas ng ubas, simbolo na yung banal na dugo. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy na ito po ay amin pong pinapasalamatan at kinikilala. Hallelujah, na tunay nga po na kung wala ang pagbubuo ng yung banal na dugo sa cross, hindi rin ganap ang kapatawaran na mayroon po kami. Salamat. Tunay nga po, Panginoon, na sa pamagitan ng yung banal na dugo, kami po ay ilinis mo at naging ganap ang aming kalayaan at kapatawaran bilang iyong mga anak. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang iyong mga anak na tatanggap nito, patuloy ugad, ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan, kagalakan, kapanatagan sa aming buhay upang kami ay makapamuhay ng maayos at karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat po. Samahan po kami ngayong umaga at pagpalain ng bawat ang tatanggap nito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. What a Thank you, Lord. sacrifice Amen. that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Glory, glory to God. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Minsan pa sa araw na ito, sa umaga po ito. Salamat po sa iyo po mga salita. Salamat, Panginoon, sa paikipisan mo sa bawat po sa amin ngayon pong umaga. Salamat din sa tagumpay ng aming pong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, gabayan, ingatan, at patuloy, Panginoon, samahan sa lahat ay po mga gagawin. Umaasa po kami, dakilang Diyos, patuloy na ikaw po ang magbigay ng tagumpay at maraming mga bagay at pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Bendisyonan mo kami ngayon at pagpakailanman. Ito ang aming samutiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali po. God bless you. Amen.